Quiz Entertainment Channel. Bukod po sa Panatag Shoal, pinostehan na rin ng 40 barko ng China ang Escoda Shoal. Kaya nagdagdag na rin ang puwersa ang Pilipinas doon. Pinalakas ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagbabantay sa Escoda o Sabina Shoal. Kasunod ng natuklasan na pagtatambak doon ng mga patay at durog na corals. Nanawagan si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa gobyerno na ngayon pa lang harangin na ang posibleng tinatayong outpost ng China sa West Philippine Sea. Posibleng tuwing gabi raw, ginagawa ng China ang reclamation o pagtatambak ng mga patay na coral sa Escoda Shoal malapit sa Palawan. Alam naman natin ang Pilipinas ay isa sa pinakamay malaking water resources at yamang dagat sa mundo sapagkat ang Pilipinas ay napapaligiran ng mga isla at malilinis na karagatan. Kaya't hindi na nakapagtataka ang pag-iinteres ng ibang bansa sa mga ito. At pangunahin na dito ang isa sa pinakamalaki at agresibong bansa ngayon sa usaping sakupan ay ang bansang China. Kung ikaw ay interesado sa mga ganitong usapin at istorya, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento. Mga katikuis, hindi naman limit sa ating kaalaman na nitong mga nakaraang taon ay tuloy-tuloy ang tahimik at pailalim na hakbang na ginagawa ng bansang China sa unti-unti nitong pag-uukupa sa mga isla sa West Philippine Sea na siya namang punong-puno ng likas na yamang tubig at mga mayayamang natural resources tulad ng malulusog at magagandang klase ng isda, malawak na mga isla at higit sa lahat, maaaring pagkuhaan ng isa sa pinakamalaking resources ng gas at langis sa buong mundo. Ang ilan sa malalapit na isla ng bansa ay naukupa na ng bansang China. Mula pa noong taong 2013 ay patuloy nang nagtatayo ng mga estruktura ang China sa mga ito. Kahit na ito ay pinagbabawalan ng international law, kaya naman ang ilang bansa tulad ng Pilipinas ay hindi nagawa ng anumang hakbang na makakasira ng ating mga water resources, kabaliktaran naman ng ginagawa ng China. Kaya naman, karamihan ng bansa ay tutol sa iligal na pagsira at pag-uukupa ng China sa mga isla at ang suporta nila ay nasa bansang Pilipinas. Ngunit patuloy pa din ang pagmamatigas ng China sapagkat ayon sa kanila ay pag-aari daw nila ang mga isla na malapit sa Pilipinas. Kahit mismo sa mapa ng mundo ay makikita at halatang sobrang layo nito sa kanilang bansa, ay patuloy pa din ang pag-angkin nito sa mga isla ng ating nasasakupan. Nitong nakaraang araw lamang ay umiinit na naman ang usaping sakupan sa West Philippine Sea nang mamataan ang mga Chinese research vessel at mga malalaking barko nito na mahigit kumulang 44 na barko na nakapalibot sa Escoda Shoal na maaaring nagsisimula ng magtayo muli ng kanilang artificial island o base militar. Ayon sa report ng Asia Maritime Transparency Initiative, ang China ay nakapagtayo na ng mahigit kumulang 20 outpost sa Paracel Island at 7 naman sa Spratly Island na nasa sakupan ng bansang Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, namataan nila ang sira-sirang coral reefs na di umano'y pagsisimula na ng reclamation process ng China o pagtatayo ng mga struktura o base militar sa nasabing isla. Ang Escoda Shoal o islang ito ay 75 nautical miles lamang sa Palawan Island ng Pilipinas at sakop pa ito ng ating exclusive economic zone. Isa na ito sa maituturing na garapalang hakbang ng China sa Pilipinas. Ang Escoda Shoal ay malapit din sa ating Ayungin Shoal na kung saan nakasadsad ang ating BP Sierra Madre na ating iniwan roon upang magkaroon tayo ng access sa mga ginagawang iligal na aktibidad ng China at sinusuplayan din natin dito ng mga pagkain ang mga sundalong nakadestino roon mula noon magpasa hanggang ngayon. Bakit nga ba pinagkakainteresan naman ngayon ng China ang Escoda Shoal? Kung hindi mo nalalaman katikuis, ang Escoda Shoal ay malapit sa reef bank na isa sa may pinakamalaking gas resources na 2 beses mas malaki sa Malampaya na nagsusupply sa ating bansa ng gas. Kaya naman, nang makumpirma ng mga Chinese researcher ang malaking resources na to, ay hindi na sila nag-aksaya ng panahon para simulang makuha ito
at magtayo doon ng artificial island. Nang malaman ng Philippine Navy na may kahina-hinalang aktibidad ang China roon, ay nagpadala agad sila ng barkong pandigma upang suportahan ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na nananatili doon upang malaman ang mga ginagawa ng China sa Escoda Shoal. Ganito kadedikado ang ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy upang tumayo para sa ating mga nasasakupan. 44 na barko ng China laban sa 2 malaking barko lamang ng Pilipinas? Oo katikuys, medyo agrabyado tayo. Pero hindi tayo susuko sa patuloy na pananakop ng China sa ating exclusive economic zone. Ito na ba ang paraan ng China sa unti-unti nitong paghahanda upang manakop ng bansa? Tulad ng ginagawa ngayon ng Russia sa Ukraine at ng Iran sa Israel. Kung kayo mga katikoy sa tatanungin, papayag ba kayo na sakupin ng bansang China ang Escoda Shoal ng ganun-ganun na lamang? Mananatili ba tayong titiklop sa mga illegal activity ng China at paninira ng mga water resources natin para sa kanilang pansariling kapakanan? I-comment sa ibaba ang iyong opinion at sabay-sabay nating pag-usapan. Paano mga katikoys? This quiz spread and I'm signing off.